OA, yan ang mensahe ng bagong alyansang makabayan sa sinabi ng DILG na posibleng mauwi sa inciting to sedition ang kanilang panawagan sa November 30 rally. Gusto kasi ng grupo na bumaba na sa pwesto si PBBM at VP Sara na kapwa sabit daw sa korupsyon. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Kailangan nang magbitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Yan ang panawagan ni bagong alyansang makabayan chairman Teddy Casino. Isa si Casino sa organizers ng anti-corruption rally na gaganapin sa Luneta sa November 30. Kiit niya sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, hindi pwedeng pumalit si Vice President Sara sakaling bumaba sa pwesto si PBBM. And if Sara takes over and Marcos resigns or is removed from power, do you think that the new Duterte administration will have peace for the next several years? You think that Sara Duterte will be content na 2 taon na lang siya dyan sa pwesto? Tingin ko, mas titindi pa yung bangayan yan. And the country will have no peace. Noong 2001, naalis sa pagkapresidente si Joseph Estrada dahil sa issue ng korupsyon. Pinalitan siya ni then Vice President Gloria Arroyo. Noong 2004, tumakbo ulit sa pagkapangulo si Arroyo sa dahilang hindi naman siya umupo sa pwesto ng buong 6 na taon. Nanalo si Arroyo at nagsilbi uli bilang pinuno ng bansa hanggang 2010. Hinamon naman ni Casino si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan si PBBM. Ito'y matapos idawit ni Zaldico ang Pangulo sa multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Even if the president is immune, the ombudsman can still investigate and probably file it when the president loses his immunity. But as I said, this immunity should not prevent the ombudsman from actually investigating this. Hopefully, he transcends that tendency na mag-utang na loob ka sa appointing power mo. But as I said, this all remains to be seen. Tingin din ni Casino na malabong maparusahan ang mga kaalyado ng Pangulo na sangkot sa flood control scandal. Ang problema natin, it's not just 1 or 2 sacred cows. There are many sacred cows. Unang-una na dyan yung first cousin niya. Can he hold the Speaker Martin Romualdez accountable? And down the line, his allies, his key allies, tingin namin hindi niya ma-afford kasi nandun ang Duterte who will be exploiting this. Tinawag din ni Casino na overacting o OA ang babala ng DILG na posibleng turingin na inciting to sedition ang mga calls for resignation sa gaganaping November 30 rally. Aniya, parte ng freedom of expression ang hilingin ang pagbaba sa pwesto ng presidente at vice-presidente. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.